Nicole Hiala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali! Mga tambalanista, mga kabisyo, hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Shout out sa mga kaibigan nating labas ang balikat, labas ang hita, labas ang pusod. Ay, labas! Tayo ba yan? Ay nako, kailangan po nating gawin po ito mga kabisyo. Kasi nakaka-experience na po tayo ng mga, alam mo na, may pre-menopause issues. Kaya yung ante mo, na akala mo, laging, bakit parang lagi siya naka-sleeveless? O kaya bakit parang labas lagi yung kanya mga balibalikat? Naku, hindi naman, wala yung intensyon magpa-sexy. Gusto niya lang talaga maglabas? Hindi, gusto niya talaga maglabas kasi hindi niya na makontrol yung katawan niya. Init na init siya. May mga ganun kami kasi partner. Anong tawag doon? Ano, parang naalbadbaran ba? O ano ba yun? Parang banas na banas. hot flashes. Oh, yun. Bakit gano'n pagka English hot flashes? Diba? Pagka Tagalog, ano tawag doon? Banas na banas. Banas na banas. Naalibadbaran. Parang ang rumeno. Oo. Yung parang lagkit na lagkit kang tingnan. Tsaka ang lagkit ng pakiramdam pag sinabi mong banas na banas ka. Oo, diba? Pero may ganun yung mga, ewan ko, kayo bang mga lalaki wala kang ganun partner? Yung parang kayo nababanasan, naiinitan. Oo, na parang naiinitan, na parang hindi mo mawari, ganyan. Diba? Bakit hindi kayo nag-off shoulder? Kasi yun yung solusyon ko, partner. Kaya hindi lagi kami nakahubad minsan. Lagi kami nakahubad kunyari pag nasa bahay. O kaya nagsasando na lang. Mapansin nyo, di ba yung mga tatay ng tahanan, kapag nasa bahay, marami sa kanila ang nakahubad. Yun ang sumpong ng hot flashes. Flashes ba o flashes? Ano ba? Flash? Di ba pag nag-CR ka, paki-flash nga. Di ba yun? Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo? Kasi bago pumasok, partner, yung lalamunan ko, yung parang siyang Makati na parang... Amin na, teka, may kinain ka na namang ginto galing sa Met de la Rosa. Sungkitin ko yan. Sungkitin mo kasi may santol na nakaipit. Naku, magiging puno ka na balang araw. Nakakatakot, ha? Ano-ano na naman mga sinusubo mo? Kailangan ko naman tumawag ng ambulansya. Kailangan ko naman tumawag ng... Pakitawag nga si Doc sa clinic. Huwag ka tumawag na ambulansya, partner. Baka sabihin ng mga tao, bakit may ambulansya dumadating? Ganon. Kasi may santol daw dun sa ano. Para nakakatanga. Hindi. Kunin na nga yung stretcher dito. Ay, grabe. Nurse nga, wala tayong stretcher pa. Wala tayong stretcher. Ay, wala ba tayong stretcher? Wala. Okay, pakiwa yung wheelchair. Wala rin, may wheelchair marami tayo. Tayo dyan. Meron Pinamimigay ba? dati sa Operation Tulong. Ayoko, partner. Gusto ko kapag kalimbawa dinala ako, partner, skateboard. Kaya ka nakakalunok ng santol. Kaya ako nasasabit na wala sa oras eh. Anyways, good morning po. Ay, good noon. Ayan, doon sa mga kabisya nating may mga labas-labas sa mga parte-parte ng katawan. Yan. Alam mo, hindi maganda naman yan. May binabagayan lang din talaga ang alin minsan. ba? Mga paglabas-labas ng mga bahagi ng mga katawan. balibalikat, ganyan. Oo, bagay naman sa'yo in fairness. Pero hindi mo, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ba't ako lagi nagaganito. Tapos, pagdating ng gabi, ang sakit ng likod ko. Pakikuha nga anong pampahid. Pakikuha nga anong ointment. Ang dami kong lamig sa batok Oo, correct. Totoo yan. Ay, naku, nakakalurky. Wag kang tumalikod sa Ayun aircon. na nga eh. Lipat ka ng pwesto. Ang hirap. Gravacious. So, sa lahat ng mga kabisya natin na ang pormahan ngayong oras na ito ay pormahan namang balot na balot. Nakaw! Meron ako kilala partner, kaya balot na balot yung itsura niya. Hindi talaga santol yung nalunok mo. Kahit balot na balot lagi itsura niya, laging may tinatakpan. Aba? Oo. Anong tinatakpan? Pagkatao niya. Alam. Itatago ko pagkatao ko kaya babalutin ko. Yung kasamaan ng kanyang ugali. Hindi. Laging may lagi kasi may mga kiss marks sa kung saan-saan. Kaya laging balot na naka-turtleneck. Alam mo yung kainitan ng summer. Ganon. Meron namang mga ganyan. Di ba? Teka nga. Ano? So iniyayabang mo ba? Oo, nawala akong chikinini.
Kaya tayo may pabalikan. Hindi, may Oo. nakita ako kanina. Na hindi, yun. Mamerde-berde. Pigsa yun, partner. Pigsa Sabi ko, na. ba't kumakatas? Kasi nga pigsa. Hinog na. Alam mo na, kapag Hinog na yung tumatakore, pigsa. kapag kumakatas-katas na, alam na this. Pasintabi po sa mga nanananghalian ng ganitong oras. Kaya siguro maluwag yung suot mo ngayon. Kasi pag masikip yung suot. di ba ang sakit sa pigsa? Alam nating lahat yan. Tayo mga tinutubuan ng kung ano-anong chismis sa katawan. So daanin natin sa mga madayang damit. Yan, di So ba? pag may pigsa ka, huwag ka magsusuot talaga na mahigpit. Correct, Pag totoo. bagong tuli ka, huwag ka rin magsusuot na mahigpit. Ganon. At kung halimbawa ayaw mo rin na masyado nakikita yung mga partner, yung mga taba-taba. Oo. Huwag ka rin magsusuot na masyadong masisikip. Na parang pag sobrang sikip yung na-highlight siya eh. Pag maluwag, medyo na itatago, ganyan. As a fashion consultant today. Diba? Bilang naging mataba din talaga. Alam natin yung mga para-paraan para itago ang mga dapat itago. Ganon. Ang tawag dyan ng mga tao, di ba dati, nadidinig ko lang bakuna dress. Bakuna. Oo, magpapabakuna. Oo. Yung iba ang tawag Hindi ko din magets kasi pag ako hindi ko magets ba't bakuna ang tawag dito sa mga ganitong klaseng outfitan. Kasi pag nagpapabakuna ako hanggang ngayon, puwet pa rin eh. Charot. Ako nga, sa lahat ng mga pumila doon sa COVID vaccine, ako lang katangi-tangi. Sabi ko, pwede po ba sa puwet? Umalma ka nga, nakita ko eh. Sabi ni Doc, nilabas na yung karayom. Ayan, yung syringe niya. Ayan, Pinakita ng gano'n. Ilabas mo tapos, na balikat. Umalma si Nicole. Oo, Doc, kaya ako sa balikat. Ayoko, papuwet. Charot. At yung mga usapan natin talaga, no? Ay, nako. Tag mo yung kaibigan mong kapag kakausap mo parang sabog, parang bangag. May mga ganun Yung mga kaibigan mo mahirap kausap. Mahirap spellingin. Hindi, tsaka alam mo partner, may mga taong parang ang hirap kausap at ang hirap maintindihan. Kasi maaaring nag-uusap lang kayo via text message, via messenger, 'di ba? Kapag ganun kasi, hindi na send lagi yung tamang message across. Kasi maaaring wala namang emosyon nung sinend ko yung particular na message na ito. Pero nung dumating sa'yo, parang galit. Yes. Diba? Yung ganun ba? Meron kang ganyan nagkakaroon ka ng sariling interpretation Yes. tungkol sa tono ng kanyang mensahe. Tama. Kasi message lang letters lang yung nakikita mo compared kapag nakausap mo talaga yung tao ng personal. Correct. Maaaring yung pangungumusta ay hindi nakakatakot kapag nakausap mo ng personal, pero wag ka pag messenger ang ginamit tas nangumusta sa'yo. Nakakatakot yung tono, di ba? May ganun ka agad na, ay, bakit ako kinumusta? Di ba? Pero kapag ka tinawagan ka tas kinumusta ka, di ba? Parang, ayos naman, nangangamusta lang talaga. Pero yung kumusta via messenger, Totoo yun. meron na kagad meaning sa'yo na ang kasunod dito, utang na, di ba? Pero May traumang kasama. May ganun na kasama. Pero sa totoong buhay, wali naman. Gusto Totoo lang talagang yun. kumustahin. Ganyan. So kung gusto po natin na maging klaro po yung usapan ng mga bagay-bagay, kung bakit hindi nagkakaintindihan. Kasi minsan nga, dinadaan lang natin lahat sa exchange of messages. Correct. Via, ito nga, Messenger, kung ano man, Viber, kung ano man yung ginagamit mong platform. Mas maganda pa rin, call the person. Kasi minsan Yes. kapag ka nagkamali lang nung gitling, nagkamali nung period, Ng, punctuation correct, mark. nagkamali lang ng pwesto yung punctuation mark. Bakit? Hindi naman niya sinasadya. Sadyang napindot niya, malalaki daliri niya, maliliit yung mga pang-type, 'di ba? Pwedeng iba na kasi yung dating nun eh. 'Di ba? Maaring nag-send siya na may exclamation point, pero kasi katabi lang siya nung period. So, Totoo. ang dating sa'yo, galit naman to kasi naka-exclamation point. Pero ikaw, nagkamali ka lang naman ng pindot, di ba? Correct, at may mga tao talagang sadyang hindi rin mindful sa paggamit ng punctuation, may o kaya ganon. ng mga icon. At saka ng caps lock. Yes. Yan. Kasi ako, madalas pag nagme-message ako, laging may hehe sa huli. Kahit na, minsan hindi ako mindful doon. Talagang matik yun, may hehe o kaya may smiley sa dulo ng sentence. Naalala ko, nagsend ako condolence. Oh, tapos may hehe pa rin sa dulo. Pambihira. Ayan ang sinasabi. Oh. Diba? Na ikaw naman, kasi parang wala lang sa'yo. Na parang ano ba na, namatayan na nga ako, nagjo-joke pa to. Oo. Diba? At Ganun yung dating. At nangyayari talaga yun, speaking of, meron ako isang kakilala na nataranta siya bigla kasi nga parang hindi niya binasa yung caption. Parang akala niya, basta dumaan lang sa feed, tapos nag-comment siya ng congratulations. Yung pala condolence pala dapat. Oh. Pero nilagay niya congrats. Diba? So, yun yung sinasabi natin
natin na minsan hindi na itatawid ng maayos yung mensahe kapag itinatype mo lang. Correct Mas maganda na nag-uusap kayo para mas klaro. Kasi, di ba, ano pa ba? I'm sure madami tayong mga ganyang klaseng example. Naghihintayan kayo sa anong mangyayari. Yung pala kasi hindi kayo nagkaintindihan. Parang Totoo. yung isa namin kasama sa Love Radio Palawan. Parang may binigay ako sa kanyang instruction, tapos ang pagkakaintindi niya parang sinasabi ko lang. Ang di niya ang ako naman ang instruction ko para sa akin is gawin mo na siya. So Urgent siya. nag-iintayan kami. Tapos nung nagtawagan na kami finally, sabi Oo. niya, hinihintay ko yung ano. Sabi ko, di ba pinigay ko na sa'yo? Sabi niya, ako ba gagawa? O ganon. So, yun yung mga example na nagkapalitan ng message via itinipe lang. Pero akala nyo nagkaintindihan kayo, yung pala hindi. Totoo yan ha. Kaya Ganun. mas maganda talagang magbigay ng instruction o kaya mag-deliver ng message na nadidinig yung boses mo. Yan. Mas maganda rin kung nakikita mo in person. Correct Kung may ka. video o kaya talagang face-to-face yung pag-uusap Tama. ninyo kasi mas magkakaintindihan kayo. Correct Huwag ka. po kayo mag-uusap na nag-aaway ng message yung gagamitin ninyo. Kasi iba ang pagkakaintindi ng tao, hindi yan matatapos. Hindi talaga siya matatapos. Ang ending nga dito, maaaring matapos na lang kasi tinapos na lang, pero hindi talaga siya na-resolve. Correct Hindi ka. na-solve yung problema, hindi na-solve yung issue. Correct. Compared na mag-uusap kayo in person. Yes. Kasi magkakarinigan kayo ng tono, magkakaramdaman kayo ng emosyon. Correct, 'di ba? Yung Kapag mga face to face. yung mga gano'n na mga eksena. Totoo 'yun eh. May mga times na may mababasa tayong message na nakakatampo. Yung parang magtatampo ka, bakit gano'n naman yung sinabi niya? 'Di ba? Para naman siya nagpaparinig sa akin o para naman niya akong tinitira ng pailalim, 'di ba? Pero yung pala wala naman pala siyang ganong intensyon. Ganun lang talaga siya. Ganun lang talaga. 'Di ba? So, yan. Para lang tama ang dating ng mga mensahe. Siguraduhin na kayo po ay mag-uusap ng face-to-face, ng may video, at importantatious din na ipaulit mo sa kanya. Ako naniniwala, kung may mga tao talagang umuoo lang kahit hindi naman talaga nila naintindihan, maraming ganon. Ilang beses sa classroom kaya, pag tinanong ng teacher any question, wala tatanong, di ba? Oo, pero wag ka, pag nagsubmit na ng mga correct. project o kaya assignment. Mali lahat! Konti Diba? lang yung nakakuha ng Sa tamang true. sagot. Oo, 'di ba? So, importante din na kung gusto mong at sigurado ka na naintindihan talaga ng kausap mo yung mensahe mo, ipaulit mo sa kanya. Totoo yun. Gets mo ba kung ano sinasabi ko? Paano 'yon? Kahit very para sa akin parang very teacher, professor, ganun. Pero at least tama. Correct. Ang ending naman natin dito, gusto nating mapabuti ang trabaho, mapabuti ang isang bagay, 'di ba? So, kailangan malinaw. Tsaka maliban dun, no, importante din na marunong tayong mag-acknowledge. Kahit nga yung, di ba, yung paggamit ng icon, Yan. yung thumbs up, yung heart, kung talagang hindi na kailangan, wala kasi akong data, hindi kita matawagan, message na lang. Di ba? I-acknowledge mo na lang pagka gano'n, na nabasa mo. Pero na, minsan nga, partner, yung scene, yung heart, thumbs up, minsan hindi rin siya indikasyon eh. Para sa akin mas maganda pa rin yung talagang sabihin mo, oo, nagigets ko. Nagets ko, nakuha ko yun, di ba? Oo, Parang susundin ko. Mga Oo, ganon, mga i-acknowledge mo siya. Lalong-lalo na kung laging nangyayari na lagi kayo nagkakaroon ng pagtatalo ng dahil sa hindi na-receive. Recently, meron akong naalalang ganyan na hindi pala nare-receive yung message. O, di kung hindi nare-receive yung message, tawagan mo. Kasi bakit parang walang reply? Oo, nakalimang mensahe ka na, wala correct, man lang wala man lang reply. So sagot. ano ibig sabihin nun? Madaming bagay eh. Maaring nga hindi mo natatanggap. May mga ganun. Kasi may mga mensahe talagang, ewan ko, for some reason, lumilipad talaga sa ere. Nawawala. Nagpapalutang-lutang sila doon. Nagpapa-importante kasi. So true. Feeling nila sabi niyo VIP kasi. Importante ako message, hanapin niyo ako. Oo, ganon. At may ganon may mga ganon pong klase ng mga mensahe na naranasan na po natin yan. Pa-VIP, di ba? Hindi nakakarating. Ganon. So kung alam mong urgent yung concern mo, tapos hindi siya nagre-reply sa'yo, dalawang bagay lang yan. Maaaring ayaw ka din niya talagang replyan. Or maaaring hindi niya talaga na
natatanggap. Totoo May yun. ganun. Ang hirap pa namang sa pakiramdam, yung hindi ka mapakali. Oo, Nag-send lalo- ako ng message sa kanya pero wala siyang reply. Correct. Lalong-lalo na kung urgent yung matter, O kaya may kinalaman sa emosyon. Yung urgent yung matter, The matter is urgent, yan. Kung urgent talaga, di ba? Tapos hindi siya Oo. nag-reply, Totoo. nakakataranta kaya. At meron din naman mga taong nag-reply sa utak nila, hindi nila na-text. Di ba? Isa ako doon, partner. Parang in my mind, na-replyan ko siya. Or, na-replyan ko siya, hindi ko na-send. Nasa draft lang, Nasa no? draft. Or, di naman kaya sometimes, yung mga problema ng mga phone, ewan ko, ilang beses na to nangyari sa akin na nireplyan ko, ang haba ng reply ko, sinend ko, tapos kinalimutan ko na siya. Tapos yung pala for some reason na weird, nung binalikan mo yung convo, bakit nga ba? Kasi dati may pinaalala sa akin na, i-text mo nga si ganito, paalala mo sa kanya yung ganyan. So pinaalala ko sa kanya, yung mga susi sa ganito, wag mo kakalimutan, ibalik nyo na, chu-chu-chu. Tapos after few days, tas send. Oh. Sinend ko talaga, partner. Alam kong tinype ko, send. Tapos Nag-appear naman, S-E-N-T, sent. Oo, hindi. Yung araw lang, tapos umalis na ako doon. Oh. Yun, tapos yun pala, for some weird reason nga, partner, hindi rin siya sent. Oh, so Wala siya doon. message Ganon- couldn't send, sabi nung Hindi nga ng cellphone, wala din. minsan, correct, LQ VIP kayo, no? din, VIP din. Walang ganon. VIP din. Minsan nga, yun, could not send message, tapos Oo. isi-send mo pala siya as SMS or send as a, mga ganong kineme, pwede. Akala mo na send mo, pero hindi pala siya na-send kasi walang signal. Chu-chu-chu. Yung sa akin, anyari? ilang beses nangyari na, sinend ko talaga, partner, alam ko talagang tinype ko at sinend ko, tapos nung pagbalik ko sa convo, wala doon. Ang weird, di ba? So ngayon, para nga mas klaro at kapag ka-urgent ang matter, magtawagan. Totoo Itawag yun. mo. Correct, yung basta itawag mo, sumagot ka. Yan. Or yung Acknowledge ka. pinakamahina na i-acknowledge mo na lang Noted po, got it po. Yan, ganon. Kopya po. Yan. Totoo yun kasi nakaka-worry yun sa taong nag-send lalong-lalo na kung importante nga yung sitwasyon o yung response. Correct. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic ka. Isang paalala mula sa kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. This Yun! portion was brought to you by Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker. Yun. Ganon ang mga eksena. Kasi sa communication maraming maraming factors yung pagdadaanan. Hindi porke na na-send mo na yung message matik dire-diretso na. Nag-gets niya yun. Oo, Alam madaming mo, pagdadaanan yan bago makarating doon sa receiver. correct. Kami po dito sa Love Radio, ilang beses nangyari yan. Isipin mo, nasa field na kami ng communication pero May mga lapses pa ang rin. dami pa ring lapses, 'di ba? Nangyayari talaga. Pero ito ang kino-communicate namin lagi po sa inyo. Malapit na po ang celebration ng 20th anniversary ng Tambalan. Sa Uy! darating na September 28, meron pong magaganap na kasalang bayan, kasalang parokya sa St. John of the Cross sa Taguig. Ayan. At meron po kaming ibibigyan ng libreng kasal. So ito po ay naayos na po kasi minsan may mga nare-receive pa rin kaming message paano po sumali. So naayos na po namin siya. Celebration Celebration na po siya. Napili na po, nakapag-seminar na po yung mga ikakasal. Ganyan. So magaganap yan sa September 28. At syempre, naisa katuparan ng lahat ng ito ng dahil sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Kung saan sila po yung nag-sponsor ng ating mga wedding rings. Sa True Lalu. Pangmalakasan tong wedding na to kakaibiganin ko nga yung isang newlyweds Para. Siyempre. Anong intention? Alam mo na, pag nasa oras Sakali. pangangailangan, Oo. yan, Yung mayat niya dyan. mamahalin yan, Pag nagipit ako, baka yan, pwedeng baka isang naman. lako niya. Yan, ganun. Kasi sanlaabol, 18K gold And syempre, maraming salamat din sa Arena Plus. Ayan. Yes. Dahil sapagkat because talaga naman todo ang pagsuporta nila, kaya naman maitutuloy ang ating mass wedding. Yan, sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry and Arena Plus, marami po kayong Thank you. mababagong buhay pagkatapos Totoo. ng September 28. Sama-sama po tayong nadagdagan ang mga ligtas points sa lahat.
pangit. Yan. Sino pa? Maliban sa ating mga major sponsors. Siyempre, partner, Shotgun Mobile Bar. Thank you very much. Salamat ng marami. Alta Skincare System, thank you very much. Maraming salamat din Dips by Chef Arnold, Sagana and Licorice. Thank you very much. Penelope's Garden, maraming salamat. And LB Lending Corporation. Thank you very much. Salamat. Goldmine Rice. Goldmine. Salamat. Excited na kami na masaksihan ang kasalang ito. Yes. Isipin nyo, ako first time ko makaka-witness ng kasalang bayan o kasalang parokya. Oo. Tingnan natin kung kasi normally nasasaksihan lang natin. Isang couple lang. Isang pares lang. Ito, 20 ano kaya, pairs. 20 pairs. Couples. Ano kaya ito? Kasing madamdamin ba ito? Magkikita-kita kayo mga mag-ex doon. Oo, correct. May mga ganong kayang ganap. Dapat tayo magpapakasal nung dati. Yun yung plano natin. Kaya lang sinulot ka nung yan. May ganon kaya? Away, no? O di naman kaya. Meron kayang, ang usapan simple lang Bakit bongga yung gown niya? Ayan. May ganon kaya? Kaya pwede sabihin nung, tara balikan tayo, exchange partners yan, may tayo. ganon kaya? Charot, walang ganon. Pelikula. Ay, nako. Pero yun po, yan yung at importantious para din sa mga couples sa ikakasal, 'di ba? Open communication is key. Kasi sometimes kapag yun nga, yung mga issues pinag-uusapan lang via text messaging, hindi talaga nare-resolve yan. Kasi may kasama, hindi magkaiba magkaiba yung level ng understanding. Yes, tsaka yung tono. Tsaka yung tono. Yung akala mo may tono siya ng panunumbat, wala pala. Correct. Diba? Yung mga ganun, akala mo may tono ng pagtatampo, wala rin pala. Sinasabi nga na. Ikaw lang nag-create sa isip mo ng diba? ganong klase ng tono. Yes. Pero wala lang talaga. Importante yun. Di ba sinasabi nga ng mga ninong at ninang sa kasal, yung pag yung mga ninong or ninang na nagbibigay ng mensahe sa newlyweds, lagi na madalas niyong maririnig kapag umaattend kayo, bago kayo matulog, pag-usapan yung mabuti yung problema ninyo, yung away ninyo, or kahit tampuhan ninyo. 'Di ba? I-communicate nyo sa isa't isa yung nararamdaman ninyo. Huwag kayong matutulog ng may tampuhan. Correct. So communication is key. Truly. Diba? Okay? Ganon yon. Shout out watching from Siargao Island. Sabi ni Joms, Miss Nicole, nananampal ng kahirapan ng kwintas mo po. He. Yan. Mayat de la Rosa yan. Ano ka ba? Panalilang, anong tawag dan? Ano yung tanikala lang ng aso nila yan? Ganon. Ay, naku, Tinutulang niya. baka ma-issue tayo. Hindi naman tayo si Heart Evangelista. Kay Madam Mayet to. Buhay pa pala tandem nyo, sabi ni Leo. Kasi Hindi naman po kami namatay. Naging busy ka lang. Hindi totoo. Dyan sa mga nagugulat lagi sa atin sa TikTok na parang, buhay pa pala sila. Oh my God, so nostalgic, ganyan-ganyan. Hindi po kami nawala. In fact, sabi nga namin, we're celebrating our 20th anniversary this year. Naging busy lang kayo. Kayo yung nawala, kami hindi. Yes. Nandito Leo. Nandito lang naman kami Ikaw lang naman tong naging busy. Wala ka, Leo eh. Sabi niya una tayong napakinggan 2004 pa. Di ba? 2004. 20 years ago. 20 years ago. Ano nangyari? Syempre ang dami nangyari din sa buhay mo 20 years from 2004. 'Di ba? And 20 years later. Basta kami nandito lang kami, hindi naman kami umalis. Ayan. Okay, sa'yo, Ziz, Joms, BJ. Yan. Hello po sa inyo. Guwapings ni Chris, watching from UAE. Salamat. Ayun, open ang ating Ayun, yung pala. FB. Sabi ni Loie Villarosa, nakita ko na kayo ng personal sa SM Bacoor. Naku, malamang matagal na yan. Mga binata't dalaga pa kami. Wala na bang podcast? Sino may sabi? Galit. Nagtatanong lang naman, tapos galit yung sagot. Meron! May asawa ka na daw? Anong pake mo? Oo, diba? Ano ngayon? Yung nagtanong lang naman, tapos taliwas yung sagot, nakakaloka. Tinanong lang naman kung wala na bang podcast. Anong sagot? Sino may sabi? Charot, diba? Meron pa rin. Dire-diretso naman po yan. Every Monday ang new episode. Hi sa mga kaibigan natin sa Siargao Island. Thank you po.
Si Wak. 2014 daw si Joms, nakita tayo sa Star Mall Crossing. Uy, ang tagal na nung Star Mall. Ano ba yung mga show, naging show natin dyan sa Star Malamang Mall? malamang ano din yan, partner. Mall show, promotion ng album, promotion ng whatever. Alam mo tayo, mga promoter tayo. Mga promotor kami. Yan. Thank you po. Si Boss Ma'am is nagpapa-shoutout from QC. Salamat. Thank you very much. Ayun. Salamat ng marami sa lahat ng mga nakatutok sa amin. Mamaya tayo ulit banding kwento na may hiwagang burnay. See you later. Bye-bye.